cameraman ka muna. Sensya na, yung owner naging cameraman natin. Okay lang yun. Pero sulitin na natin to, sayang. Welcome back to the channel where we make exclusive contents and reviews ng mga supercars and crazy cars here in the Philippines. On today's video, we have here a Villain supercar. Ladies and gentlemen, it's the Lamborghini Huracan Performante. Mga kaswabe, let's begin! Magandang araw sa lahat ng kaswabe natin. Nais ko munang pasalamatan ang part 3 ng family natin for giving us an access para ma-review natin ang kanyang Huracan Performante. And syempre, nais ko rin pasalamatan ang ating mga channel partners dahil ito nga pala ang isa sa most requested sa ating channel dahil pangalawa ito na review natin na Lamborghini that started nung Aventador SV, that flagship, and this one is the entry level or ito ang gateway mo para mapunta ka sa benchmark ng mga supercars. At tinawag ko nga pala itong Villain na supercar dahil when it comes sa kanyang sharpness and appearance, para siyang kontrabidang bida. Pag Ferrari naman, ayan yung parang mga Autobots. Kaya lang, meron silang California, kaya hindi lahat doon supercars, pero iba talaga ang level ng isang Lamborghini. Medyo mas rare for me dahil ilan lang ang mga nare-review natin na to. When you say Lamborghini, nandyan yung wealth, luxury, power, and road dominance. Ang pangalan nga pala na Huracan ay galing sa Spanish term na huracan, na sa English ay hurricane. Na nag-start nga pala ang predecessor nito sa isang Gallardo ng 2003 up until 2013 that V10 na engine naturally aspirated na ginagamit ng isang Audi R8 din. Dumating ang 2014 sa Geneva Motor Show, ipinakilala ang Lamborghini Huracan. And that one, 0 to 100 ay 3.4. Then pagdating ng 2017, 2018, dumating ang isang Huracan Performante. Ang pangalan na Performante, sinasabi niyang performance version ng isang Huracan. Ito ang insane and crazy version ng isang base model na Huracan because 0 to 100, nasa 2.9 seconds. Ang alamin lang naman natin ano ang full feature ng exterior and even interior at dadalhin natin to after ng review para i-test drive natin. Pero nauna na kanina dahil magta-traffic. Ang kakompetensya nga pala nito ay nandyan ang 488 Pista, Porsche 911, even that F8 Tributo at mga McLaren 600 LT and etc. Yan ang kanyang kakompetensya. At alam niyo naman, nabuo ang isang Lamborghini dahil gusto nila maghimagsik sa isang Ferrari. Mga kaswabe, let's begin! What sets apart sa isang Huracan and Huracan Performante ay dito sa side profile. Makikita mo nga pala ang side decal ng Italia saying na meron pang signature ng Performante na font. So ngayon, alam mo na kung isang Huracan or isang mas baliw na version ng isang Huracan. When it comes sa rear part, ang super noticeable is this Ultra Wing. This one are all made of carbon fiber. Pero hindi yung traditional na pagkakaalam natin na pantay-pantay, na square ang kanyang pattern ng mga
Carbon Lodi. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Maliliit. This one are all splashed carbon fiber. Parang itinapon siya, tapos hinulma. Itong wing na to, tapos meron pang framing or yung pillar ng ating rear diffusers. Even the center console are all splashed carbon fiber. Even yung mga vents, because this platform, it's all about carbon fiber body components and forged aluminum. That's why this is 88 pounds lighter than its predecessor or yung base model na Lamborghini Huracan. If you will check closely, may decal dito ng ALA sa bawat side ng ating Ultra Wing. Ang meaning niyan ay Aerodynamica Lamborghini Attiva, or sa English ay Lamborghini Active Aerodynamics. Unang-una sa lahat, kaswabe, nag-start yan doon sa harap. Meron tayong front spoilers dyan na mayroong kinalaman yan sa pag-achieve ng maximum capacity ng full acceleration nito at the shortest period of given time. Paakyat yan dito sa ating Ultra Wing because may mga slotting dito, may mga vents. Ang ginagawa ng ALA is to improve traction, improve the cornering ability. Meron rin tinatawag dyan yung aero vectoring na medyo nahihilo talaga ako kung paano ang technology na yan. Pero pag lumiko ka, ibinibigay niya mismo kung saan ang proper downforce, and even yung aerodynamics mas ginagawa niyang slippery. Okay, yung slippery na yan, ewan ko ba yan, wet when slippery or slippery when wet? Yun, okay? Basta usapan dyan to achieve that maximum capacity of acceleration and to minimize drag, dahil yan yung ginamit ng isang SVJ para maghari siya sa Nürburgring lap time na hindi alam ng lahat. It started with this Huracan Performante bago siya gamitin ng isang Super Veloce Jota. To the door panel. Dito nga pala, flash mounted ang ating door opener. Ilagay mo lang ang iyong thumb, i-push mo to, tapos i-pull mo, then it will open. Ang makikita mo dito, kaswabe, nandyan ang projection ng Lamborghini na icon sa baba. Nanggaling dito sa ating door panel. Katulad nga pala ito ng Nissan GT-R dahil ang owner nito naka Nissan GT-R din na super forma. Yung wheels and tire setup natin, why yung spoke, nandyan yung central locking system, plus that flying saucer na alien, yung carbon ceramics rotors. Then, 6 pistons, brake calipers, 245, 20s. Dito naman sa rear, kaswabe, is 305 ang thickness, 20. Ang rubber mo naman na ginagamit ay Pirelli P0 Corsa. Ibig sabihin, made for racing talaga and track-oriented na Huracan ito, mga kaswabe. Y-spoke. Y-spoke rin yung mga seats natin. Nandyan yung racing red marker na Alcantara sa bawat seats. Tapos doon naman sa ating DRL, Y din ang mga LED lights. Sa tail lights din, letter Y din. Ang susunod na pag-uusapan natin, ano naman ang mga hexagon na shape dito sa ating Huracan Performante. Sa forward cargo space natin ay 110 liters. Katulad ng Aventador SV, same lang sila ng capacity. Pero eto na yung main toppings natin or ingredient. Mamma mia! Hexagon shapes here sa Huracan Performante natin because it has 6 sides, therefore ang 6 ay atomic number ng carbon. Na ang carbon ay puro carbon fiber body elements sa ating Huracan Performante, kaya nagets mo yun? Yun yung naging matching nila. I-recite ko sa iyo kung ano yung mga hexagon shapes dito sa ating track focus na Huracan. Headlights, framing, side mirrors, handle, hexagon, hexagon, lower seal, hexagon, controls, door panel, hexagon, door handle, hexagon, honeycomb grills, rear, hexagon, little grills, hexagon, hexagon, vents, hexagon, start and stop, hexagon, hexagon, hollow dito, hexagon, hexagon, aluminum, hexagon, dito, drive modes, hexagon, center cap, hexagon, dashboard, grills, hexagon, hexagon, airbag system natin, you have hexagon, ito, blank space, hexagon. To unlatch the engine cover, kailangan mo munang buksan ang makina, tapos may press button doon, magpa-pop up ito. Pero pag hindi mo sinimulan ang makina, sorry to say, hindi mo mabubuksan ang window ng engine cover. Pag inangat natin,
I found out na ito, carbon fiber body pala ito, hydraulic hood struts, brace para sa engine cover. Nandito ang ating mga air scooping galing sa ating mga air ducts from left and right. Air ducts para sa ating ALA system sa Ultra Wing with maximum aerodynamics. Ang performance nga pala ng ating Huracan Performante ay 5.2 liter V10 normally aspirated engine, 631 horses and 601 Nm of torque. 2.9 seconds ang kanyang 0 to 100 pang drag racing capability with a quarter mile time of 10.2 seconds with a top speed of 325 km/h mated with 7-speed forward gears, dual clutch transmission na before ang Aventador SV ang dinrive natin ay single clutch lang kaya medyo masakit sa katawan. 7.3 km/L ang kanyang fuel efficiency. At syempre, after nito, yung aerodynamics nandito, papunta dito sa air scooping, sa Ultra Wing, mapunta naman tayo sa rear fascia ng ating Huracan Performante. For you to know kung isang Huracan or insane version ng Huracan ang nakita mo, dito nga pala sa rear end, makikita mo ang exhaust tips mo na parang afterburners ang itsura. Nasa middle part siya na napapagitnaan ng mga splash na carbon fiber. Pero pag Huracan, nandito nga pala sa ilalim, pero ang ilalim nito, nandito ang iyong malalaking rear diffuser na kamukha ng isang Decepticons. Ang mga trims dito, nagulat lang ako dahil mga circle. Ang iniisip ko, hexagon na rin siya. Ito nga pala ang exhaust sound ng isang Performante. Ito naman, ang Corsa mode. Here we go, kaswabe. We're here sa interior ng Huracan Performante, and this one, para kang nasa stealth fighter pero mas komportable kaysa sa Aventador SV. I am telling you, I'm very comfy here. Napakadali makita ng lahat and kayang-kayang dalhin. Unang-una sa lahat, dito muna tayo sa likod. Of course, you can see your window. It's amazing. Nandyan ang ating V10 naturally aspirated engine. You have a hook dito. Ang iyong roof liner are all Alcantara, kaswabe. Ayan, binalutan tayo. Parang suman na Alcantara. Tapos ang seats mo, Ultra Alcantara bucket seat with red stitching with Y marker saying Performante. Embroidered ang Lamborghini mo. Lahat yan Alcantara plus yung splash ng mga carbon fiber. Anyway, ang mga vents again. Tapos kung nasaan ang iyong cup holder, syempre wala kang nakikita pero may kita mo merong icon dito ng cup. I-press mo lang yan. Boom! Revelation. Para siyang sa GT2 RS pero doon yon. Pero sa lahat ng cup holder, ito ang pinakamahirap hanapin sa lahat. So clean and very, yan, invisible siya. Ayan, may glove box ka. Anyway, at least may space ka pa rin. The tiniest center armrest sa lahat. Ayan lang oh, pero it works pa rin kasi kaya eh oh. 'Di ba? May mga lalagyanan ng coins, you have 12 volts, tapos may mga SD card. Syempre, pang performance reading yan. Akala ko 12 volts. Ano yan? USB HDMI? I'm not pretty sure. Pero nandito rin tayo sa world's tiniest na sun visor. Tapos, inverted siya. Imbis na dito nang galing, eto nga pala. Tapos, yun. Wala nga lang ilaw. I-check natin dito sa driver side. Boom. Wala rin. Tapos, eto ang mga lights. You have LED lights. Ang center naman, reviewin natin. Okay? To reverse kaswabe, you have to pull this lever. Oh my God. Para tayong nasa different world. Wala tayo yata sa kotse. Diba? Ito yung transmission switches natin. Park, manual. Para gawing automatic, you have to press manual. Ayan ang natutunan natin sa pagdadrive. Later on, pakita ko sa inyo. Ito yung handbrake. Tapos, ito yung napakaastig na yung cup dito or yung red lead, you have to, yan, pull it up. Tapos i-start mo, pam! Locked on ang target mo. Scroll switch,
which is nandito tayo sa gauge cluster because we are driver focus, vehicle settings, driver assist, servicing check. Okay, ayan o. Driver assist, tapos vehicle settings. Pag pinindot ba natin yan, anong meron? Exterior lighting, central locking, diba? Pero i-back na lang natin. On radio, then your climate control. You have heated seats, wala nga lang cooled seats, yung aircon, yung air vents natin, AC. You have toggle switches na parang stealth fighter sa doors. Tapos ito yung pang lift ng ating front axle. Siyempre yung ground clearance, ESC for launch control, hazard, parking, assist na radar. Ito naman yung for fuel efficiency. Tapos ito yung sa door, ang yung multi-gauge, nandyan yung press oleo, temp oleo, baterya. Ito ay Italian language, hindi nila ginawa para sa market mismo ng English dahil Italiano sila. I-check natin kung ano ang mga nagbabago. Pag info, pinrest natin ang info, navigation, media, okay, minsan lang tayo kaswabe na makakita ng ganito. Tama? Ng mga Lamborghini. I-back na natin. Ito ang pinaka-the best niya. This is your very video game like steering wheel. Flat ang bottom for aggressive image. Red yung stitching natin. Tapos once na pinindot mong Strada, it is comfort, sport, then Corsa is race mode. Okay? This one is the Strada. Ito naman yung sport, it becomes yellow. Ito naman ang Aventador gauge cluster, kaswabe. Boom! Video game end. Did you hear that? Yung roar niya super naging grabe. Woo! Whoa! Emblem sa steering wheel. You have this race marker na kulay pula. Kumbaga sa Ferrari, left and right yung switch ng turn signal. Ito naman, left, right, cancel. Press mo sa gitna. Ang flasher naman natin, ito. So pag nagda-drive ka, kaswabe, ayan yon. See? Ayan o, blue. Ayan na sa tayo. Parang laser beam mo. Yung cruise control we have. Tapos ang nakakatuwa nito, i-check this out, kaswabe, yung wipers. I-press natin yung wipers, ha. Tingnan mo. Parang fountain. Ito naman yung plus minus. Yung adjustment, lock and unlock, door bin. Okay? Ito yung projection. Settings, auto, and everything. Alam mo ba, kaswabe, sa Aventador, hindi ganyan. Di ba scissor doors yun, pero ganyan yung pinto niya. Baka urakan yun. Paddle shifters, splashed carbon fiber, microscopic and tilting naman to, pero it's all controlled manually. Driving the Huracan Performante. Right away pa lang, kaswabe, performance wise ng isang Huracan. Pero you remember, nag-drive tayo ng Aventador, malayong malayo yung experience. Kasi dito, as of now, naka-primary tayo, tapos naka-Corsa tayo for racing. Doon sa Aventador, sabi ko parang may washing machine, tapos may bigla ang jerk. Dito mas supreme smooth. Hindi ka bugbog, hindi ka nasasaktan. Yung ina-expect ko bago ako sumakay dito sa Huracan Performante natin. Nakasmile na ako. Sa lahat ng test drive natin, ito yung pinaka-excited ako. And ayun, di tayo nagkamali. Alam natin, extreme sports car yan. Pero hindi siya ganun ka-exotic talaga na hardcore katulad ng Aventador. Dito,
mas kaya mong i-drive to. Kung yung Aventador pang weekend lang talaga, ito mga in 1 week siguro kaya mo mag 3 times or 4 times. Dito hindi ka masyado nagkukulang ng space, not unlike nung SB. Medyo nakakatakot, scary talaga. May may nagbumumog. Oh! Ayan, lagi natin inatrap yung eargasm. Ayan ang authentic eargasm. So konting kaalaman lang mga kaswabe. Strada is comfort, tapos may sport which is yung base or yung entry level na Huracan, hanggang sport lang. Pero pag you are driving the Performante, you have that Corsa, yun yung racing, the ultimate experience. Ay grabe yun. Malayong malayo na yung comfort experience galing sa Aventador natin dati. Parts, okay ka lang? Oo. Naging cameraman ka muna. Sensya na, yung owner naging cameraman natin. Okay lang yun. Kahit nasa third gear pa lang tayo kasuwabe, actually para kayong you feel connected talaga dito sa machine natin. Parang yung yung mga yung Pacific Rim, 'di ba? Yung human, they control the machine. Dito naman talagang lahat accurate. Sa gas pedal mo, pagdiin mo, ayun immediate, sobrang immediate ng respond niya. Nandun talaga siya. Hindi ka niya bibitinin kung ano man yung nakikita mo, kung ano man yung i-command mo. Talagang superb yung niya, yung connection niya sa'yo. Kung ano yung iniisip mo, gagawin niya kaagad. Oh! Konting space, konting space. Ay, na first gear ko. Lumaktaw. Bro, I watched this. May nanonood daw sa'yo. Doktor ko na naka R8. Talaga? Nakakatawa daw ka-review mo. Pinanood niya yung Audi R8? Oo, okay. Naka R8 din siya bro. Let's begin. Ayun na rin, pag naka-sport siya, tapos pag medyo pinakawalan mo yung gas niya, pumuputok. Pumuputok siya. Oo. Downshift. Kaya mo siyang paglaruan. Basta alam mong safe yung ginagawa mo. Ang bilis niya mag-respond. Ganda ng brake. Sakto lahat Yeah. Sarap paglaruan. Palipat-lipat ka lang. Parang ka nag-i-snake lang sa road.
tethering niya, left and right. Yung blood nagrarush sa buong katawan mo. Nagpapawisan ako na yung nagdadrive, ha? Ayun yung halo-halong excitement. Kaba, di ba? Yan. Woo! Suave, I hope you like the video. Medyo mahihain lang tayo, humataw kanina dahil kasama natin ang owner. Ewan ko, para may butterflies talaga. Medyo tame down ako pag ganon. Pero don't you worry, marami pa tayo magiging test drive. Basta don't forget to subscribe in this channel. Tsaka yung hit that notification bell para lagi kang powered up kung ano ang meron dito. History and performance power ang ating channel. Please get some merch na Rico Suave Nation at meron tayong bagong design na lalabas. Please watch yung Ferrari 488 Pista, 458 Aventador SV na mga review natin para magkaroon ka rin ng comparison at kung ano yung mga pinaka naging changes sa mga nire-review natin. Anyway, thank you so much Kasuabe. I'll see you again. May mga naka-line up pa. God bless everyone. More power and more performance.